Isang maganda at mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay ika-6 na araw sa oktaba ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. At December 30 po, at nasa loob pa rin tayo ng panahon ng Kapaskuhan. Kaya Merry Christmas pa rin po ang bati natin sa isa't isa, bagamat nalalapit na ang pagpapalit ng taon, kung kaya't advance Happy New Year po sa inyong lahat. Binabati ko po ang mga deboto ni San Antonio ng Padua, ang mga viewers, supporters, and followers of our daily gospel reflection. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang ito ng Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua. At nais ko rin pong pasalamatan ang lahat po ng mga volunteers na tumulong po sa distribution ng pamaskong handog ni San Antonio sa panahon ng Kapaskuhan. Kahapon po ay isinagawa ang pamimigay ng aming pinangako sa mga pamilya na nangangailangan. 1,000 medianoche gift packs ang ipinamahagi po ng ating parokya at ng Banan ni San Antonio. Sa lahat po ng mga donors namin, hindi po magiging posible ang lahat ng ito, kundi dahil sa tulong ng ibinigay. At sa mga tumulong sa paghahanda at sa pamamahagi, maraming salamat po. God bless you all po. At kami po ay talagang patuloy na magpapasalamat at magdadasal din para sa inyo. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong ika-6 na araw sa oktaba ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus, December 30, pagdinilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Mula po sa 2 kabanata, mga talata 36 hanggang 40. Ang title po ng refleksyon na aking ibabahagi ngayon, Growing in Age and Wisdom. Tayo po ay lumalaki, lumalago, hindi lamang sa gulang, kundi maging sa karunungan. Kaya sa Ebanghelyo, nang may sagawa na ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang sariling bayan sa Nazaret, Galilea. At ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang pagiging bata ni Jesus ay isang banal at makabuluhang yugto sa kanyang buhay. Ang lahat naman tayo, dumadaan sa panahon ng ating pagiging bata. Pero ito po, dinadaan na lang natin. Ang sabi sa Ebanghelyo, si Jesus ay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. He grew in age and wisdom at the same time. Hindi kagaya ng iba, tumatanda na pero isip bata pa rin. Ang tawag natin doon, tumanda ng paurong. Kaya mga kapatid, kung ang Panginoon mula sa pagiging bata ay lumaki, lumago sa karunungan dahil sa kagandahang loob ng Diyos, inaasahan din naman po ng Diyos na tayo ay lumago din sa kabanalan, sa karunungan, hindi lang po sa edad. Kaya sa tulong ng paggabay ni na Jose at Maria, si Jesus po bilang isang anak ay naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. May pagmamalaki sapagkat hindi lang siya tumanda, hindi lang nadagdagan ang gulang, kundi siya ay lumago sa kabanalan at karunungan. Kaya dahil po dito, ang mga magulang din ay binigyan ng pananagutan o tungkulin na hubugin ang kanilang mga anak at akayin sa pagiging mabubuting mga anak ng Diyos. Nung sila ay bininyagan, sila ay naging mga anak ng Diyos, kaya tungkulin po ng mga magulang na sila ay akayin din sa landas ng kabutihan at kabanalan hanggang sa kanilang paglaki.
ngayong malaki ka na? Masasabi mo bang lumago ka na rin sa kabanalan at karunungan? O taglay mo pa rin ba ang katangian ng pagiging isip bata? Okay lang ho, kung ang kalooban ay nananatiling malinis katulad ng isang bata, baka naman yung isip mo ang naiwan sa pagiging bata at hindi ka na lumago sa karunungan. Kaya mga kapatid, ang nais ng Diyos, katulad ni Jesus, lumago tayo sa kabanalan at karunungan. Tinuturo po sa atin, una, that our age does not define our maturity. Minsan nga po, kahit sa isang grupo, kung sino pa yung pinakamatanda, ay siya pa ang isip bata. At kung sino pa yung pinakabata, kung mag-isip, ay parang mas nakatatanda. Kaya nga, hindi po nadidefine ng ating edad ang pagiging marunong. Sapagkat ito po ay biyaya na galing sa Diyos at kailangan din nating hilingin sa Diyos. Because ang karunungan ay isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Pangalawa, maturity comes from wisdom and not necessarily from getting older. Ayan, nagiging mature tayo kapag tayo ay nagiging marunong. At dahil sa ating mga karanasan sa buhay, sa mga aral na ating natutunan, doon tayo binubusog ng Diyos ng mga karunungan. Sabi nga, experience is the greatest teacher because we learn from our experiences. And sometimes, even mistakes can become blessings. Sapagkat sa ating mga pagkakamali, doon tayo natututo sa buhay at nagkakaroon ng karunungan. Sabi nga po ni Ellen DeGeneres, I enjoy growing older and wiser and learning from my mistakes every single day. Kaya nga, mistakes are also a school of learning. Sabi naman ni Abraham Lincoln, in the end, it's not the years in your life that count. It is rather the life you live in your years that really matters. Like Jesus, as we get older, may we become wiser and better every day. Pangatlo, growing old is not the same with growing up. Totoo naman yun. Hindi ho pareho yung tumanda ka at ikaw ay lumago sa karunungan sa buhay. As we get older, we must also grow up to become wiser and better. And like Jesus, as we get older, may we also grow up to become better and deeper in our spirituality so that our life can become more pleasing to God. Kaya mga kapatid, napakasimple po ng hamon sa atin. May we learn to grow in age and wisdom at the same time. Katulad ni Jesus. Siya'y lumaki, naging malakas, naging marunong, at kalugod-lugod sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, busugin mo po kami ng iyong aral at karunungan. Bigyan mo kami ng biyayang matuto sa aming mga pagkakamali at sa aming mga karanasan. Hubugin mo ang aming puso ng iyong kaalaman at karunungan at itulak kami ng aming kaalaman sa paggawa ng mabuti at naayon sa iyong kalooban. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling ninyo nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, at mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. Remember that evangelization should always start at home. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagtangkilik sa programang ito, ang Daily Gospel Reflection. Sa lahat po ng mga tumutulong sa amin, maraming salamat po. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.